Ganon din kay Chis Escudero eh. No? Magkaroon ng Sandali, eto lang. Ganyan din o yung sinabi nila kay Chis Escudero, mga boss chief amo, sir. Ma'am Merly Belen, lilipat daw na daw siya, sabi pagkatapos ng service nila sa prayer. Nung una, si Chis nasa kampo ho nila. 'Di ba? Nasa kampo ng mga DDS. So, sinasabi ng mga DDS, naku, pinupolitika lang naman sila Chis Escudero, pinupolitika lang naman. Si Jinggoy, pinupolitika lang naman, ganito, ganyan. Pero po, mga kababayan, nung pumasok si Chis Escudero, no, dahil sabi niya nga, putik, ilang araw na kami di pumapasok. O ito, pumasok na regular na araw na pagpasok ng isang senador na normal na pagpasok, binanata na siya ng mga DDS. Alam niyo po, sinabi ng mga DDS, naku kasi may kaso yang si Chis Escudero, natatakot makasuhan. Nung una, ayaw nilang aminin na may kaso. Sinasabi nila, pinupolitika. Lumipat lang po o pumasok lang ng isang araw, binanatan na nila na binanatan. Ganon din po kay Joel. No? Si Boss Joel, napopolitika lang yan, kaya kinakasuhan. O ganyan. Ngayon naman, may kaso kasi, kaya natatakot. Ang gulo ng mga DDSO. No? Pangkupal yung mga galawan ng mga DDS. Oh, parang yung ngungu kanina. Game, pakinggan niyo po. na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Ako po, trages na yan. Sandali ha. Papakita ko sa inyo, mga bossing, yung si Rodante Marcoleta. Nakita ko yung pangalan ni Addictus Rex nandiyan. No? Shoutout sa iyo, boss. No? Papakita ko yung sinasabi ni Rodante Marcoleta ho, mga kababayan. Asan ba yun? Ang dami kasi dito. Oh, kailangan makita ko yun eh. Sabi ni Rodante Marcoleta is, yari daw po si Alan Peter. June 1, Opo. tapos No, yung kabilang panig, 12 ho, mga kababayan. Di ba, 12 yung pinaka-quorum. Ano sabi ni Joel Villanueva? Pagka nagkaroon, tutupad po tayo sa ating tungkulin. Kapag tumupad si Joel Villanueva sa kanyang tungkulin, ano po mangyayari? Rodante Marcoleta, paki-explain mo nga sa mga DDS pagka dumating si Villanueva diyan sa Senate. pumunta kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Mukhang tuluyang matatapos. Yung ano tawag dito? Yung panaginip ni Alan Peter Cayetano na siya ay na siya ay Senate President pa din po. Pag pumunta, isa man sa kanila ng June 1, tapos si Peter Cayetano. Pag pumunta naman po ng June 2, Lalagpas kayo ng 13 pag nagpas ng 13. nagkataon. Oo, Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta Ayun, kahit po uto-uto yan, mga kababayan, naintindihan niya ha. ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Ayan, pag June 2 naman daw pupunta, yung kampo nila Rodante Marcoleta, Patay din. patay din si Alan Peter Cayetano. Ngayon, kung babalikan natin yung pagyayabang ni Alan Peter Cayetano na makapal daw, na talaga daw malakas yung kampo nila, hindi daw manipis yung kanilang majority. Kaso itong sinasabi ni Rodante Marcoleta na kasama ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, pinapaalam sa atin na ganito kanipis itong majority ni Alan Peter Cayetano. No, isa lang ang pumunta, may sinasabi pa nga eh. No, mas hudas pa kay Judas ang huhudas daw po sa 13. Sabi ni Ma'am Tamura, good morning daw sa lahat. Shoutout po siya. Makukulong ba si 2K? Nakapiluka sa kasong plunder? Base po mga kababayan, doon sa pagkakaintindi ko, malaki ang tsansa na malong ko ito. No? Kasi, kumbaga, yun pong sa sose, para maiwasan nila yon na madiskwalipika si Rodante Marcoleta. Iniwas nila, no? Hindi kasi, kumbaga, hindi naman panahon pa ng eleksyon yan. Sabi ng DOJ at sabi ng Ombudsman, sandali, hindi pala panahon ng eleksyon pero tumatanggap ka ng pera. Ayan.
Yari kaya talagang napunta doon sa plunder. Di ba? O game. Sabi ni Jeso Maro, paano naging June 2? June 15 na ngayon. Baka July 1, Mark. Ano ba talaga? Hindi, ikaw naman. Jason Maro, ang gustong paliwanag ni Marcoleta yung nangyari nung 2 araw na hindi nila pagpasok sa Senado. Iyon yun, di ba? June 1, hindi sila pumasok. Wala. Ayun nga yung sinasabi natin. Putra guys, itong kampo ni Alan Peter Cayetano na sila Marcoleta at yan sila 25 milyong piso ang ang ginagastos araw-araw sa Senado tapos hindi nila papasukan. 2 araw na hindi pumasok. 2 araw na hindi pumasok. Magkano ho yun? 50 million ang sinayang mga kababayan. Noong kampo nitong sila Alan Peter Cayetano. Yun po yun. Tapos kapag June 3 naman, yun na yung nag-session o nag-quorum na yung doon sa kabilang batch. At June 3, doon na pumunta mismo si Chis Escudero. Okay, nalilinawan nyo. Sandali nga. Nalilinawan nyo na ha. Ngayon, tuloy. Pag June 3 naman, pumunta. Di ba? Oo. June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya Oo. at legal nilang mailun. Ay ko po. Masakit po yan ha. Bilang kaalyado ni Marcoleta. Bilang kaalyado ni Alan Peter Cayetano. Masakit po yan mga kababayan ha. Biri mo, sasabihin mo, malaya at legal nilang mapapatalsik itong si Alan Peter Cayetano. So wala po yung katotohanan na manipis po talaga. Na makapal o matigas yung kampo nila doon. Di ba? Kung yung ganun lang na pagpasok, wala na, tapos na. So sa madaling salita po, iniiwasan lang po nila na magkaroon po ng quorum mga kababayan. Kaso 12 daw, obra na, pwede na daw po. Base po yan sa mga abogado at mga lawyer. Lugso si Alan Peter. Ayun. Kapag ka nagkagutuhan, talo kayo. Pagka nagkabotohan, talo kayo. Aminado sila. Alam nila, di ba? Yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oo. hindi na matutupad kahit. So ngayon, dahil dyan sa napapabalita at ramdam ng mamamayang Pilipino na si Joel Villanueva ay papasok, pupunta sa Senado, ano kaya ang gagawin ni Bato de la Rosa? Papasok kaya ulit si Bato de la Rosa para magpaka-superhero? Or hindi niya na gagawin yun, mga kababayan? Ako, tingin ko, hindi niya nagagawin yun eh. No? Minsan na pong namutla ang kanyang muka, minsan na pong nangatog ang tuhod, minsan na po nating nakita si Bato de la Rosa, nakala mo, alagwa yung utak. Saka iisip kung maililipad na ba siya doon sa dahig, tingin ko hindi na po siya, hindi na siya papayag na muling pumasok po doon mga kababayan. Eto naman daw. Siguro ito naman po ang dahilan mga boss Chipamo sir ni Boss Joel kung bakit napagtanto niya o napag-isip-isip niya na umattend na siya doon sa mga pagdinig. Bakit to mga kababayan? Sabi dito, Eddie Villanueva, payo sa anak na si Joel, pairalin ang konsensya at pananampalataya sa gitna ng sigalot sa Senado. Basahin natin yan.